Dadalhin tayo ng kasong ito sa Hillsborough, California. Isa itong incorporated town sa San Mateo County. Tinatayang nasa 12,000 lamang ang populasyon sa lugar na ito. Ang median home sa Hillsborough ay nagkakahalaga ng $9 million at ang median price per square foot ay tumataginting na $1,796. Ang cost of living index naman for housing sa Hillsborough ay tinatayang nasa 286.6% of the national average, which makes it one of the most expensive cities in the United States of America. Kilala ang lugar na ito dahil mayayaman nga ang nakatira dito. Payapa at malalawak ang mga kalsada. Nakapila din ang mga pine trees, redwoods at mga eucalyptus sa daan. Dahil pawang mga mayayaman nga nakatira sa lugar na ito, kabi-kabila din ang mga mansyon kung saan nakatira ang mga mayayaman na tao. Sinasabi na may mansyon daw dito ang bilyonaryong si Elon Musk, Alicia Silverstone, Bing Crosby, Jimmy Kimmel at Jenny Craig. Sa lugar na ito nanirahan ang tinaguriang Hillsborough heiress na si Tiffany Lee at ang nobyo nitong si Keith Green. Ngunit matapos ang 6 na taon na pagsasama, naging magulo ang sitwasyon sa pagitan ng magkasintahan na nauwi sa pagkamatay ni Keith Green. Pilit na inilaban ng pamilya ni Keith ang hustisya para sa kanya. Ngunit sa kasamaang palad ay nagpatong-patong na ang mga kasinungalingan at tila nabayaran na rin ang hustisya. Samahan niyo ako at ating balikan ang malungkot na sinapit ni Keith Green sa lugar ng mga mayayaman. Nagmula si Tiffany sa pamilya ng mga real estate investors at construction magnates sa China. Base sa mga reports, tinatayang nasa mahigit $100 million ang net worth ng pamilya ni Tiffany Lee. Si Tiffany ay ipinanganak sa Beijing. Lumaki siya sa Silicon Valley at nag-aral sa mga mamahaling eskwelahan sa California. Bata pa lamang ay malinaw na ang path na tatahakin ni Tiffany. Iyon ay ang mag-manage ng kanilang mga properties at negosyo sa China at Estados Unidos. Nang makapagtapos ng kolehiyo, nagtrabaho ito sa kanilang business na real estate holdings at sumusweldo ito ng $100,000 kada buwan. Ang nanay nitong si Lee Ji-hong ang siyang nagsimula ng kanilang negosyo sa Beijing noong 1980s through a joint venture sa mga construction companies na pagmamay-ari ng mga Chinese militaries. Taong 2009 nang magkakilala sina Tiffany at Keith. Naging napakabilis ng pangyayari para sa kanilang dalawa at hindi pa nga nagtatagal ay nagsama na agad ang dalawa sa mansyon ni Tiffany sa Hillsborough. Ang mansyon na iyon ay regalo kay Tiffany ng kanyang ina. Binili ni Lee Ji-hong ang properting iyon na nagkakahalaga ng $9 million. Si Keith Green naman ay nagmula sa isang working class neighborhood malapit sa Silicon Valley. Bata pa lamang si Keith nang mag-divorce ang kanyang mga magulang. Ang ina ni Keith na si Colleen Codd ang nagpalaki sa kanya. Nang nasa high school na si Keith ay nahilig ito sa mga sports at naging isa itong quarterback. Nagkaroon siya ng maraming kaibigan at naging popular sa kanilang eskwelahan. Sa kasamaang palad, hindi nakapagtapos ng kolehiyo si Keith. Habang fini-figure out niya ang kanyang buhay, nagpalipat-lipat ito ng mga trabaho upang makasurvive. Ngunit nang makilala niya si Tiffany, nagkaroon ito ng pagkakataon na maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Dahil na rin sa panghihimok ni Tiffany, binayaran ng ina ni Tiffany ang tuition ni Keith sa Le Cordon Bleu Culinary School sa California nang sa ganon ay maging isa itong ganap na chef. Nakatakda sanang graduate si Keith ng taong 2016. Sa kabila ng whirlwind romance na ito ng dalawa, naging napaka-evident na malayo ang agwat ng estado sa buhay ni Keith at Tiffany. Matapos ang 3 taong pagsasama, nabiyayaan ang magkasintahan ng isang anak na babae at nasundang muli ng isa pang anak na babae matapos ang 2 taon. Bukod sa mag-anak, napapalibutan ang pamilya ng mga yaya, mga kasambahay, mga drivers at hardinero sa mansyon na iyon. Bukod sa magarang pamumuhay, nagmay-ari din ang magkasintahan ng mga mamahaling sasakyan. Sa loob ng 6 na taon, namuhay sina Tiffany at Keith na masaya sa loob ng mansyon na iyon. Ngunit nang sumapit ang taong 2016, nawalang parang bula si Keith.
Nagsimula ang lahat dahil sa problema sa pera at malimit na pagtatalo ng magkasintahan. Base sa mga ebidensya, si Tiffany ang huling tao na nakakitang buhay sa kanyang dating nobyo. April 29, 2016, napulot ng isang hiker sa Golden Gate Park ang isang cellphone sa kanyang hiking trail. Ang teleponong ito ay pagmamay-ari ng 26 years old na culinary student na si Keith Green. Umalis si Keith ng kanyang apartment na nakaraang araw bandang alas 9 ng gabi. Hindi nito dinala ang kanyang susi, kotse at ang kanyang wallet. Na mga panahong iyon, halos 6 na buwan na itong nakikitira sa isang family friend na si Angela Dunn. Nakitira si Keith sa kaibigan nang maghiwalay sila ng kanyang dating girlfriend na si Tiffany Lee. Base sa testimonya ng kaibigan ni Keith na si Angela, umalis si Keith ng gabing iyon upang makipagkita sa dating nobya upang pag-usapan ang custody arrangement nila para sa kanilang mga anak na si Vivian at Nia na noon ay 4 at 2 taong gulang pa lamang. Nakasuot lamang si Keith ng t-shirt at itim na sweatpants at sneakers. Nagkasundo ang dating magkasintahan na magkita sa parking ng Millbrae Pancake House na halos nasa kabilang kanto lamang ng tinitirhang bahay ni Keith. Na mga puntong iyon, sarado na ang establishmento kaya't halos wala na ring tao sa paligid. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na muli pang nakitang buhay si Keith. Kinabukasan, dito pa lamang nai-report sa mga pulis ang pagkawala ng binata. 30 minutos ang layo ng parke kung saan nakita ang cellphone ni Keith mula sa Pancake House. Na mga sumunod na linggo, nagtulong-tulong ang pamilya at mga kaibigan ni Keith na matukoy ang kanyang kinaroroonan, umaasa na sana'y buhay pa ang kanilang kaanak. Namigay sila ng libu-libong mga flyers sa pag-asang may makakapagbigay ng impormasyon kung nasaan si Keith. Makalipas ang 2 linggo, natagpuan ng Sonoma County Sheriff Deputies ang katawan ng isang lalaki sa isang masukal na lugar sa Highway 101, malapit sa Geyserville. 2 oras ang layo nito mula sa Golden Gate Park kung saan natagpuan ang telepono ni Keith. Base sa dental records ng lalaking natagpuan ng mga pulis, kinumpirma ng otoridad na iyon nga ang katawan ng nawawalang aspiring chef. Natagpuan ng mga pulis si Keith na hubot-hubad at tanging medyas lamang ang suot nito sa kanyang mga paa. Basag din ang unahang ngipin ng binata. Base naman sa post-mortem report, isang tama ng bala sa leeg ang ikinasawi ng binata. Dito na natuon ang pansin ng mga pulis sa dati nitong kasintahan na si Tiffany Lee. Base sa testimonya ng dating kasintahan, totoong nagkita sila ni Keith ng gabi bago ito mawala. Nagkita sila sa Pancake House at nag-usap sila sa parking area ng halos 1 oras. Nang sumapit ang alas 10 ng gabi, umalis na di umano siya sakay ng kanyang Mercedes-Benz na sasakyan. Iniwan niya di umano si Keith sa parking area ng Pancake House. Noong una ay hindi naniniwala si Tiffany na nawawala ang dati niyang kasintahan. Sinabi niya sa mga pulis ang kanyang pag-aalinlangan dahil nga marami silang issues ng dating nobyo na maaaring ini-scam lamang siya ni Keith para makuha nito ang kanyang gusto. Idinagdag din ni Tiffany na simula nang maghiwalay sila ay wala na silang ginawa ni Keith kundi mag-away. Hindi naging maganda ang kanilang paghihiwalay dahil sa usapin ng pera at paano hahatiin ang oras nila kasama ang kanilang mga anak. Bago ang interviewing ito ng mga pulis kay Tiffany, nag-email na pala ito sa mga pulis 1 linggo matapos ang pagkawala ni Keith. Katulad ng nabanggit kanina, noong una ay inakala niyang gawa-gawa lamang ito ng dating nobyo upang makahut-hut ng pera sa kanya. Ngunit nang dumaan ang mga araw, doon na nag-sink in kay Tiffany na maaaring nanganganib nga ang buhay ni Keith. Dito na rin nagsuhestyon si Tiffany na maglagay ng malalaking billboards na may mukha ng dating nobyo nang sa ganon ay mas maraming tao ang tumulong sa kanila sa paghahanap kay Keith. Nang parehas na araw ding iyon, kinontak naman ni Tiffany ang nanay ni Keith upang ipaalam dito na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng dating nobyo. Kinabukasan dito na inimbitahan ng otoridad si Tiffany sa istasyon ng mga pulis para sa ilan pang mga katanungan. Bago ang pagkawala ng binata, 6 na buwan na palang hiwalay ang dalawa.
Naghiwalay ang dalawa nang madiskubre ni Keith na meron palang relasyon si Tiffany sa kaibigan niya na siya ring nagsusupply ng marijuana kay Tiffany. Ang lalaking ito ay si Cave Bayet. Mabilis na isinapubliko ni Tiffany ang relasyon niya sa bagong nobyo. Pinalayas niya si Keith sa mansyon at pinatira naman doon si Cave. Bilang regalo sa bagong pag-ibig, ibinili rin ni Tiffany ang nobyo ng bagong Ferrari. Daddy na rin ang ipinatawag ni Tiffany sa kanyang mga anak sa bagong kasintahan. Obviously, hindi ito nagustuhan ni Keith dahil parang itsapwera na siya sa buhay ni Tiffany pati na rin sa buhay ng kanyang mga anak. At simula nga noon ay naging komplikado na ang lahat. Nirecord ni Tiffany lahat ng mga pag-uusap nila ni Keith sa telepono. Lahat ng pag-uusap nila ay nauuwi sa pagtatalo at iisa palagi ang nagiging punot dulo ng lahat, walang iba kundi pera. Dahil isang ang estudyante si Keith, nahirapan itong mapanatili ang kanyang lifestyle nang walang financial support mula kay Tiffany. Humingi ito ng sustento mula sa dating nobya, nang sa ganon ay maipagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa California. May isang pagkakataon pa nga na sinuhestyon na lamang ni Keith na bumalik na lamang ng Ohio kung saan mayroong rental property ang kanyang lola. Ngunit ayaw naman niyang umalis at iwanan ang kanyang dalawang anak. Base naman sa mga text messages ni Keith, hinihingi nito ang bagong biling BMW ni Tiffany, $20,000 na pangbili ng mga furnitures at $4,000 na sustento buwan-buwan. Hindi naman ito pinayagan ni Tiffany. Ang alok ni Tiffany ay isang Range Rover, $20,000 at sustentong $4,000 buwan-buwan. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito tinanggap ni Keith. Sa pagsisiyasat ng mga pulis sa telepono ni Tiffany, nakita nila ang isang text message nito sa bago nitong boyfriend na si Cave. Sinabi ni Cave sa nobya na pinapaikot lamang siya ni Keith at pera lamang ang habol nito sa kanya. Nag-reply naman si Tiffany sa text message na ito ng OK green light. Isang kumpirmasyon na maaari nang ipagpatuloy ni Cave ang kung anumang kanilang napagkasunduan. Itinagdag naman ni Tiffany na kinausap pala ni Keith ang kanyang ina at humihingi ito ng $20 million na kabayaran para sa isang bata kapalit ng paglayo niya sa mag-iina. Dahil hawak na nga ng mga pulis ang cellphone ni Keith, natuntun din nila ang mga galaw ni Keith ng gabing mawala ito. Base sa mga records, bandang 9:27 hanggang 9:56 ng gabi, kumonekta ang cellphone nito sa mga cell towers na malapit sa Millbrae Pancake House kung saan magkikita sila ni Tiffany. Bandang 10:49 hanggang 10:56 ng gabi naman, nag-drive ito papunta sa direksyon ng Hillsborough. Chinek din nila ang movement ng cellphone ni Tiffany at parehas ito sa movement ng cellphone ni Keith ng mga oras na iyon. Nahagip din sa CCTV ang pagdaan ng Mercedes-Benz ni Tiffany sa El Camino Avenue, pabalik sa Hillsborough. Dito na kinuwestiyon ng mga pulis kung kasama ba ni Tiffany si Keith sa loob ng kanyang sasakyan dahil nakita nila na automatic na kumonekta ang cellphone ni Keith sa wifi ng mansyon ni Tiffany. Ibig sabihin, kung hindi man nasa loob ng mansyon ay naroroon si Keith o ang cellphone nito malapit sa mansyon. Nang parehas na araw na natagpuan ng mga pulis ang labi ni Keith, tumulak ang mga pulis sa mansyon upang arestuhin si Tiffany at si Cave. Bago maaresto ang magkasintahan, nauna na palang inaresto ng mga pulis ang isa pang lalaki na siya namang bodyguard at personal trainer ng magkasintahan. Ang lalaking ito ay si Olivier Adela. Ito ang nagkumpirma na kinausap di umano siya ng magkasintahan upang patayin si Keith. Ngunit hindi di umano siya pumayag at tinanggihan ang alok ng dalawa na $50,000 kapalit ng nasabing trabaho. Ngunit kahit na tinanggihan niya ang alok ng dalawa, somehow ay nadawit pa rin siya dahil isang gabi ay dumating na lamang si Tiffany sa kanyang apartment, dala ang wala ng buhay na katawan ni Keith sa loob ng kanyang sasakyan. Dahil napakarami na ring tulong at pabor na naibigay sa kanya ng dalawa, ay wala na rin siyang nagawa kundi tulungan ang magkasintahan na i-dispatcha ang katawan ni Keith. Idinagdag din ni Adela na hindi siya mamamatay tao.
Medyo nagpanik siya kaya't nag-drive na lamang siya sa isang masukal na lugar at doon iniwan ang katawan ni Keith. Na mga panahong iyon, 40 years old pa lamang si Adela. Nagmula ito sa Ivory Coast at na-finalize ang kanyang dokumento sa US noong 2011. Base sa kanyang credentials, nag-aral at nagtrabaho ito sa France at nag-serve din sa French Army ng halos 5 taon. Nang lumipat ng US, lumahok si Adela sa mga martial arts tournament at naging isang MMA fighter. Nang nakaipon ng pera, dito na sinimulan ni Adela ang kanyang limousine company. Dito na rin nag-cross ang landas ni Tiffany at Adela. Taong 2015, kinuha ni Tiffany ang serbisyo ni Adela bilang bodyguard sa ilang mga events na kanyang pinupuntahan. Nang sumunod na taon naman, tinulungan ni Tiffany si Adela at ang asawa nitong si Yuta Bredenstein na makakuha ng isang apartment sa Trousdale Drive na pagmamay-ari ng ina ni Tiffany. Binigyan din ni Tiffany ang asawa ni Adela na si Yuta ng isang high-paying job sa kanilang kumpanya. Bukod doon, kinuha din ni Tiffany si Adela bilang personal trainer ni Cave sa martial arts. Ngunit nagbago ang kanilang pagsasamahan nang sumapit ang February or March ng 2016. Inimbitahan di umano siya ni Cave sa kanyang man cave sa mansyon ni Tiffany. Dito na siya di umano inutusan ng magkasintahan na patayin si Keith. Tumanggi si Adela at sa halip ay nag-offer na tatakutin niya lamang si Keith, ngunit hindi di umano pumayag si Cave at si Tiffany. Binigyan din siya ng magkasintahan ng isang burner phone para walang magiging records lahat ng kanilang magiging transaksyon. Base naman sa testimonya ni Tiffany, sinundan di umano niya si Adela sa Pancake House habang sakay ito ng isang silver Chrysler 300. Taliwas naman ito sa pahayag ni Adela. Tinext di umano siya ni Cave bandang alas 10 ng gabi, sinasabing paalis na si Tiffany at Keith sakay ng SUV. Dito na niya di umano sinundan ang sasakyan ni Tiffany at si Tiffany di umano ang may sakay sa katawan ni Keith. Nahagip din ng CCTV ang sasakyan ni Adela, kasunod ang sasakyan ni Tiffany papunta sa mansyon sa Hillsborough. Ngunit base kay Adela, hindi siya dumiretso sa bahay ni Tiffany. Sa halip ay lumiko na siya sa isang kanto pauwi sa kanilang bahay. Pagdating di umano ni na Tiffany sa mansyon, dito na binaril ni Tiffany si Keith sa grahe ng kanyang bahay. Sa pagpapatuloy naman ng investigasyon, nakakuha ang mga pulis ng maliit na patak ng dugo ni Keith sa sahig ng grahe ng mansyon ni Tiffany. Nakakuha din ang mga pulis ng kakarampot na gun residue mula naman sa isang golf bag na nakalapag sa sahig ng grahe malapit sa lugar kung saan nakita nila ang maliit na patak ng dugo ni Keith. Nakakita din ng mga pulis ng ilang patak ng dugo ni Keith sa front passenger side ng sasakyan ni Tiffany. Nakakuha din ng mga pulis ng sample ng dugo ni Keith sa 34 and 35th space sa Trousdale King kung saan nakatira si Adela. May mga nakita din silang mga piraso ng kulay blue na gloves. Nang ininspeksyon naman ang sasakyan ni Adela, natagpuan ng mga pulis ang dugo ni Keith sa trunk ng sasakyan ng bodyguard. Base naman sa investigasyon, nakita sa records ng transponder ng telepono ni Adela na tumawid ito ng Golden Bridge bandang 3:30 ng umaga noong April 29. Tinapon ni Adela ang telepono ni Keith sa isang park habang nagdadrive ito papunta sa isang remote area kung saan itinapon nila ang katawan ni Keith. Inamin din niya sa mga pulis na hinubadan nila si Keith at tanging medyas lamang ang suot nito nang itapon nila ang katawan ni Keith sa remote area sa Highway 101. Ang mga damit naman ni Keith ay inilagay nila sa isang gym bag na itinapon nila sa basurahan ng kanilang apartment complex. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na rin natagpuan ang mga damit na ito ni Keith. Hindi na rin na-recover ang 9mm na baril na ginamit di umano sa pagpatay sa binata. Si Cave di umano ang bumili ng baril at silang dalawa ni Tiffany ang bumaril kay Keith. Ngunit ang nagplano ng lahat ay si Tiffany. Habang nasa loob naman ng kulungan, nagsagawa ng press conference si Adela. Isinaad niya sa media na wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Keith. Nakaladkad lamang siya sa planong iyon
dahil sa mga utang na loob niya kay Tiffany. Ngunit nalaman niya ang lahat ng patay na si Keith. Napilitan siyang kumpletuhin ang plano at itapon ang katawan ni Keith dahil nasa harap na niya ang malamig na bangkay ng binata. Dumating di umano si Tiffany sa kanyang bahay at nasa unahan ng sasakyan ang dugoang katawan ni Keith. Nasa driver's seat si Tiffany, si Cave naman ay nasa back seat, habang si Keith ay nasa passenger seat katabi ni Tiffany. Na mga puntong iyon ay patay na ang binata. Naging headline naman ang ginawa ni Tiffany na hakbang upang makalaya. Nagbigay ito ng 35 milyon na piyansa kapalit ng kanyang kalayaan. Nagpost ito ng 4 million cash at supplemented friends and family posting equity and property totaling the outstanding amount. Sa California, maaari mo lamang gamitin ang real estate bilang bond kung ang value ng property ay doble ng cash requirement. Kaya't dahil sa posted assets ng pamilya na nagkakahalaga ng $70 million, na-approve ang paglaya ni Tiffany Lee. Nagtulong-tulong ang pamilya at mga kaibigan ni Tiffany dahil naniniwala di umano sila na walang kasalanan ang kanilang kaanak. Ang mga co-defendants naman na si Adela at Cave ay nanatiling nasa kustodiya ng mga pulis. Dito na nakipag-deal si Adela sa korte para maisarado ang ilang mga kasong nakasampa laban sa kanya. Ngunit hindi agad ito in-entertain ng korte dahil diskumpiyado sila sa mga pahayag at testimonya ni Adela. Habang papalapit naman ang trial para sa mga nasasakdal, may mga bagong impormasyon pa na lumabas. Dito na kinwestiyon ang totoong pagkatao at kredibilidad ni Adela. Unang inilabas ng abogado ni Tiffany ang resulta ng polygraph test ni Adela. Base sa eksaminasyon, nagsisinungaling di umano ito nang tanungin kung siya nga ba ang bumaril kay Keith Green. Idinagdag din ng mga abogado na lahat ng ebidensyang hawak nila ay nagtuturo kay Adela na ito ang nagplano at nagsagawa ng pagpatay kay Keith. Para sa kampo nila, ang naganap na pagpaslang kay Keith Green ay kidnapping gone wrong, kaya't wala na rin silang nagawa kundi tuluyang tapusin ang buhay ng binata. Mayroon din di umanong mga kasama si Adela nang isagawa niya ang pagdukot kay Keith. Nakalap din ng mga pulis ang isang box na may lamang $30,000 sa bahay ni Adela, kasama ang mga mamahaling relo na pag-aari ni Keith. Ngunit sa kabila ng pahayag na ito ng kampo ni Tiffany, nakipag-deal pa din ang District Attorney's Office kay Adela noong February 2018. Maaabsuelto siya sa kaso ng pagpatay kay Keith kapalit ng makatotohanang salaysay. Truthful confession, testimonya laban kay Tiffany Lee at Cave Bayet. Dumaan ang 2 taon at kalahati ngunit pending pa din ang jury selection para sa trial. Nadelay naman lalo ang trial noong 2019 nang i-anunsyo ng kampo ni Lee na kailangan niyang sumailalim sa mga gamutan para sa sakit nitong breast cancer. Nang mga puntong ito, nailakad ng mga abogado ni Adela ang kanyang pansamantalang paglaya. Nakalaya ito ngunit muling nadakip ng US diplomatic security agents. Nahuli ito dahil sa pagpapalsifika ng mga dokumento at pagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa kanyang pasaporte. Napag-alaman nila na hindi pala Olivier Adela ang kanyang totoong pangalan at halos lahat ng sinasabi nitong nakaraan ay pawang mga kasinungalingan. Base sa investigasyon, nagmula si Adela sa Ivory Coast. Pumasok ito sa France at gumamit ito ng fake na passport sa pangalan na Olivier Adela upang makapasok ng Estados Unidos noong 2002. Nang dumating ito ng US, matagumpay itong nakapag-apply ng US passport. Sa mga dokumento na ipinasa niya, nakasa doon na isa siyang French citizen. Nagpakasal naman ito sa isang American ilang buwan pa lamang. Pagdating niya ng Amerika, nakalaunan ay nauwi din sa hiwalayan. Natunto naman ng mga pulis ang dati nitong asawa at kinumpirma nito sa mga pulis na lahat ng mga dokumento ni Adela ay peke at isa nga itong napakadelikadong tao. Idinagdag din ng babaeng ito na hindi naman nila na proseso ang kanilang diborsyo.
Simula nang magkahiwalay sila, nagtago na lamang siya ng nagtago dahil binabantaan di umano siya ni Adela na papatayin siya nito pati na rin ang kanyang buong pamilya. Idinagdag din ng dating asawa na ang totoong pangalan ni Adela ay Mustafa Traore at isa itong con artist at hindi ito isang mabuting tao. Naiposisyon na maigi ng kampo ni Tiffany na si Adela ay isang masamang tao. Pinasinungalingan nila lahat ng naunang pahayag nito sa korte na ang totoo ay ito mismo ang nagplano at totoong pumatay kay Keith Green. Dahil doon nadagdagan pa ang sentensya ni Adela ng 6 na buwang pagkakakulong para naman sa kasong passport fraud. Ngunit hindi naman nagpatinag ang kampo ni Adela. Ipinarating nila sa korte na 2 beses tinangka ng kampo ni Tiffany na bayaran ng ilang inmates upang idiin siya sa kaso. May isang pagkakataon di umano na binayaran ng kampo ni Tiffany ang isang inmate upang sabihin sa korte na inamin niya na siya nga ang pumatay kay Keith. Nalaman di umano niya ito kaya't sinabi niya ang insidente sa kanyang abogado. Idinagdag din ni Adela na kasangkot din sa kasunduang ito ang kanyang dating asawa. Inimbestigahan ito ng mga pulis ngunit walang nakuhang ebidensya upang patunayan ang mga paratang ni Adela. Ngunit sa isip nila ay hindi magsisinungaling si Adela ng puntong iyon dahil pag napatunayan na nagsisinungaling siya ay mavo-void ang kanilang plea agreement. Ang pangalawang witness tampering naman ay naganap ng pansamantalang makalaya si Adela. Isa sa mga kondisyon para sa kanyang pansamantalang kalayaan ay pinagbawalan siyang kontakin ang mga witness sa kaso. Ngunit nilabag niya ito dahil sinubukan niyang kontakin ang dati niyang asawa upang alamin kung ano ang balak nitong sabihin sa korte. Dahil dito nawala ng tiwala ang korte sa mga testimonya ng huling witness, kaya't nagdesisyon ang korte na huwag nang ituloy ang pagharap nito sa korte. Nagpatuloy ang trial noong September 2019 at magkasamang humarap sa korte ang magkasintahan na si Tiffany Lee at Kaveh Bayet. Sa kabila ng sinasabi ng prosecution na naganap ang pagpatay kay Keith Green sa grahe ng bahay ni Tiffany, wala naman silang nakitang basyo ng bala o marka ng tama ng bala sa grahe. Base naman sa GSR experts, hindi sapat ang gunshot residue na nakalap nila sa golf bag sa grahe upang masabi na talagang may nagpaputok ng baril sa loob ng graheng iyon. Base naman sa naunang pahayag ni Adela, patay na si Keith nang dumating ang sasakyan ni Tiffany sa kanilang apartment. Ngunit walang sapat na DNA o sapat na blood samples na nakuha sa loob ng sasakyan ni Tiffany. Matapos ang 2 thorough investigation, tanging isang maliit na patak ng dugo lamang ni Keith ang natagpuan sa nasabing sasakyan. Kung talagang patay na si Keith nang isakay ito sa sasakyan ni Tiffany, imposibleng walang pumatak na dugo sa sasakyan nito habang ibinabiyahe nila ang katawan ni Keith papunta sa apartment ni Adela. Base naman sa defense attorneys, napakaraming beses na sumakay si Keith sa sasakyang iyon bago ito pumanaw. Maaaring aksidente itong nasugatan at aksidenteng napatakan ng kaunting dugo ni Keith ang sasakyan ng hindi nito namamalayan. Ipinaliwanag din ng kampo ni Tiffany ang pagkonekta ng cellphone ni Keith sa wifi ng mansyon ni Tiffany. Ipinakita ng kampo nito ang CCTV kung saan nakabuntot ang sasakyan ni Adela sa Mercedes-Benz ng dalaga. Maaaring ng puntong iyon ay nasa trunk na ng sasakyan ni Adela si Keith at dumaan ang sasakyan nito sa bahay ni Tiffany, kaya't mabilis na kumonekta ang cellphone ni Keith sa wifi ng mansyon. Tumestigo din ang isang kaibigan ni Tiffany at kinumpirma nito na nag-dinner sila ni Tiffany noong gabi na nawala si Keith. Kumain di umano sila sa Cheesecake Factory bandang 6 or 6:30 ng hapon. Sinabi di umano sa kanya ni Tiffany na makikipagkita ito kay Keith ng gabing iyon. Bandang 10:00 ng gabi, muli di umano siyang tinawagan ni Tiffany at ikinuwento nito sa kanya kung ano ang nangyari sa kanilang pagkikita. Ipinipilit di umano ni Keith na magbalikan silang dalawa. Ilang beses di umanong sinabi ni Keith na hindi magandang impluwensya sa kanya si Kaveh.
Sinubukan din di umano ni Keith na halikan si Tiffany. Ngunit ng puntong iyon ay wala nang balak si Tiffany na makipagbalikan kay Keith, kaya't iniwanan niya ang dating kasintahan sa parking ng Pancake House. Parehas na parehas ito sa naunang testimonya na ibinigay niya sa mga pulis. Ang kaso naman na nakasampa laban kay Cave Bayet ang diniskas sa korte. Base sa testimonya ni Adela, si Cave ang bumili ng baril na ginamit sa pamamaslang, ngunit hindi naman natagpuan ang nasabing armas. Pati ang sinasabi ni Adela na burner phone ay hindi na rin natagpuan. May sinasabi naman na sapatos di umano ni Keith na suot nito nang pumunta ito sa Pancake House, na kalaunan ay natagpuan ng mga pulis sa man cave ni Cave sa mansyon ni Tiffany. Ngunit ininspeksyon ito at walang nakuhang ebidensya na kay Keith nga ang mga sapatos na iyon. Wala ding kumpirmasyon na iyon nga ang suot na sapatos ni Keith nang gabing nakipagkita ito kay Tiffany. Nag-deliberate ang jury at bumalik sila sa loob na may dalang verdict para sa isa sa mga nasasakdal. Si Tiffany ay napatunayang not guilty sa mga kasong naisampa sa kanya. Nakalaya ito at nabigyan ng clearance na makalabas ng bansa. Hindi naman ito nagustuhan ng ina ni Keith kaya't humarap ito sa media pagkatapos ng trial. Sinabi nito sa media na kilala niya si Tiffany ng 6 na taon at wala itong idinulot sa buhay ng kanyang anak kundi pasakit. She is evil to her son at sa kanilang buong pamilya. Medyo natagalan ang mga juror na maglabas ng verdict para naman kay Cave Bayet. Ngunit sa huli ay hindi rin sila nagkaroon ng malinaw na desisyon, kaya't mistrial ang naging desisyon ng lahat. 5 linggo naman ang lumipas, naglabas ng pahayag ang korte at sinabing walang mistrial na naganap. Ayon sa korte, kahit na magkaroon pa ng isa pang trial para kay Cave, hindi rin ito magkakaroon ng guilty verdict kung ang ihaharap lang din sa kanila ay parehas na ebidensya na meron sila. Matapos ang 3 taon sa kulungan, si Cave ay napatunayang not guilty at napalaya mula sa pagkakakulong. Si Adela naman matapos ang 6 na buwan ay napalaya din. Nais niyang maipagpatuloy ang kanyang MMA career dahil naantala di umano ito nang makulong siya. May potensyal di umano siyang kumita ng $250,000 sa laban na iyon sana sa Las Vegas, ngunit hindi iyon pinayagan ng korte. Sa kasamaang palad, sa huli, walang nanagot sa pagkamatay ni Keith Green. Matapos ang lahat, nag-file ang ina ni Keith Green na si Colleen ng wrongful death laban kay Tiffany Lee. Base sa mga records, nagkaroon ng settlement na hindi na nailabas pa sa publiko noong June 2023. Bumalik naman ng China ang mag-iinang Tiffany kasama ang kanyang 2 anak na babae. Ang kanilang dahilan, xenophobia o Asian hate. Matapos ang 1 taon, nagdesisyon ng isang judge na isapubliko ang settlement na naganap sa pagitan ni Tiffany at ina ni Keith na si Colleen. Binayaran ni Tiffany si Colleen ng $100,000 at $5 milyong kada bata para naman sa kanyang 2 apo kay Keith. Ayon kay Colleen, masaya siya na hindi mawawalan ang kanyang 2 apo. Ang mga perang iyon ay insurance ng 2 bata na maaari nilang makuha pagtungtong nila ng legal age. At hindi ito kontrolado ng kanilang inang si Tiffany. Base sa settlement, pinapayagan ni Tiffany ang kanyang mga anak na mag-reach out at makilala at makasama ang pamilya ng kanilang ama pagdating ng tamang edad at tamang panahon. Kung inyo pong nagustuhan ang kasong ito, please leave a comment and consider subscribing. Tap nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Salamat po and ingat!